Narito po tayo mga 10 nautical miles dito sa Escoda Shoal o yung Sabina Shoal at ilang minuto pa lamang po ang nangyayari na binangga po tayo nitong China Coast Guard na yan, yung 21551 na China Coast Guard. Yan din po ang bumangga at bumutas doon sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard nung Lunes lamang at ito namang isang Coast Guard vessel na yan wala pa kaninang 10:30 ng umaga ay kanina pa nila kami iikot-ikutan, hinaharang-harang ng tatlong China Coast Guard vessel na yan at kani-kanina nga ay binangga na tayo nito. Hindi pa natin makita yung tindi ng pinsala pero dito sila umimpact dito sa kanang bahagi nitong kinaroroonan natin. Ito po ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And po nakikita nyo mga kapuso, napapalibutan po tayo ng iba't iba pong mga barko. Yan naman po ang 21555, isa rin pong barko ng China. Dito naman po, yan po ang 4202. Ito po yung bumangga sa atin, na siya rin bumangga noong isang linggo sa BRP Bagakay. Yan po ang 2551. Papakita ko rin po sa inyo na meron pang mga China Coast Guard dito sa likuran. Yan po. Yan naman po ang sa pangbarko nila at yung mga maliliit na nakikita natin sa medyo kalayuan. Yan po yung mga Chinese militia vessels. Lahat po sila ay nagtutulong-tulong para harangin po tayo patungo po doon. Nakikita po natin to. Anong number niya? Yan po. Nakikita po natin yung isang barko na yan. 3104, nakita po natin, meron na naman silang water cannon na binuksan. Yan pong 3104 na yan, yan po ang bumangga doon sa BRP Cape Engaño, kasabay ng BRP Bagakay. Talagang napakatindi po ng nangyayari dito. Ayaw nila tayong papasukin doon sa Escoda Shoal kung saan naroon nga ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ayaw nilang palapitin kahit itong civilian vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ganyan po ang ginagawa nila. Pinapalibutan po nila tayo. Pinapalibutan nila ang barko ng Pilipinas para hindi tayo makaproceed doon sa target natin na Escoda Shoal. Sana po ay walang nangyari doon sa nangyaring pagbangga. Sana po hindi ganong katindi yung pinsala. Hindi pa po talaga natin nakikita pero mabuti po nakababa yung mga fender. Yan po mga kulay yellow at yung mga kulay blue na yan na nasa gilid po ng ating barko, itong BRP Datu Sanday. So panalangin po ang i-request natin para sa ating sambayanan dahil grabe po ang nangyayari dito. Nakikita nyo naman po na binabakuran po nila tayo. Parang gusto po nilang sabihin dito na hanggang dito na lang tayo pero gumagawa pa rin po tayo ng paraan para makapunta doon sa Escoda Shoal. Nagsimula po itong pangharang nila sa amin mga 10:30 pa po ng umaga. Kaninang-kanina pa po ito at ngayon po mahigit 2:00 na ng hapon. Parami po sila ng parami. Nung una, isa lang. Tapos 2, 3. Ngayon po, pati yung militia vessels nila. Ito po, may lumalapit na namang isa. Yan po ang 21551. Ganyan na po kadelikado yung lapit nila. Talagang napakalapit po. Hindi na po tama yung distansya na ito dahil sobrang lapit na po at maaaring magkaroon ng talaga ng banggaan o kiskisan. Yan, sa kabila naman po ito rin, oh. Tingnan nyo po kung gaano kalalapit sila.
Ayan po, halos makikita nyo na kung sino yung mga Chinese na yan na nandiyan dyan sa barko na 21555 na yan. Yan po, may mga kumukuha pa ng larawan. Makikita nyo po, talagang bantay sarado nila ang bawat galaw namin dito. Dito lamang po sa harapan natin ay may 3, iba pa po yung nasa likuran natin. Ito pong 21551 po yan. Yan po yung bumangga sa BRP Bagakay. Yan po yung naging dahilan ng malaking butas doon sa kanilang barko noong Lunes ng madaling araw. Parang wala po nangyari at ito, balik na naman sila sa kanilang trabaho dito. Puntahan naman po natin yung bandang likuran po ng barko. Ito naman po ang sitwasyon dito. May China Coast Guard din. Yan. Talagang ayaw na po nilang kupormahin itong sasakyan na ito. Yung isa po dyan, yan po ay militia vessels nila. Wala pong marka yan, pero ang mission din nila, hindi mangisda, kundi tumarang din sa mga Philippine vessel. So sa ngayon po, nakikita po natin na itong barko naman natin ay umaandar pa ng maayos, pero ang lalapit lang po talaga ng distansya. Talagang anytime, kung pwedeng may mangyari ulit. Ayan o, nakita nyo po kung gaano ka-tikit sila. Yan po, yan ang kanilang militia vessel. Walang katak, pero isa lang ang misyon. Ay, naku, sobrang dikit na naman po. Grabe. Sobrang dikit. Stop it! Yay! Grabe! Ha! Grabe! Stop that dangerous maneuver, please! This is our territory! Philippine territory! This is our EEZ! Grabe! Hawak tayo! Bayad! Grabe! Stop it! Talagang wala na silang pakundangan sa safety. Hindi na halos tayo gumagalaw. Yan po, ayan. Tinamaan na naman po ang ating barko. Yan po. Mga kapuso, sana po nanalangin din po kayo para sa kaligtasan namin. Talagang napakaliit lamang po nitong aming barko. Nakikita naman po ninyo kung gaano kalalaki yung barko nila. Pero ito talagang wala na silang pakundangan kung banggain tayo itong 21555. Kanina yung
215 o 21551. Ngayon, siya naman. Ito pa. Meron pa isang bangga na naman. Ah! Gusto po yata tayong itaob. Pasensya na po. Grabe po ang pagbabangga nila. Ayan po Palapit na naman sa atin. Ito naman po ay miling sa vessel. Halos dikit na rin po sila sa atin. Ito pa mga biling sa vessel na yan, wala pong mga tatakyan na Coast Guard o Chinese Navy. Pero ganoon din po ang ginagawa nila. Dumidikit, nangaharas, bumabangga. Grabe po ang nangyayari. So ayan po mga kapuso. Kita niyo po kung gaano kadidelikado yung mga ginagawa nila. Dito naman sa likod, ito pa isa. Mahabol po sila. Itong nangyayari dito dahil halos 4 na beses na po tayong nababangga dito sa mga kakatsunin lang po. Nakikita nyo naman po, yan na naman po yung 21555. Kanina ilang beses na siyang bumangga. Yung isang barko nila 21551, una nang bumangga. Ito na naman, talagang ayaw nila tayong tigilan. Sinigawan natin sa kanila na itigil na yung ginagawa nila, pero ang sabi nila umalis lang tayo. Ito pong area na ito ay 10 nautical miles lamang malapit sa Escoda Shoal o sa Sabina Shoal. Ito po yung mga sakop ng ating teritoryo. Ito po yung sakop ng ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Karapatan po ng mga Pilipino na pumunta tayo dito, maglayag, magkaroon ng freedom of navigation, pero ganito po ang pinakikita ng napakaraming mga floating asset ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy. Tayo po ay mag-isa lamang dito. Ang BRP Dato Sanday lamang po ang nandito na barko po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pero sila po talagang ang dami po nila na nandiyan dyan ngayon. Talagang napalilibutan na po tayo. Wala pong pakundangan ang ginagawa nilang paglapit, yung mga dangerous maneuvers. Ayan po, may malapit na namang isa. 21555. So sa mga kaka-tune in lang po, binangga po ng dalawang barko ng China ang BRP Dato Sanday na sinasakyan po natin. Ang nauna pong bumangga, yan pong 21551. Yan pong barko na yan ng China Coast Guard ay bumangga din sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard noon lamang Lunes, at sumunod naman ay sunod-sunod na bumangga itong vessel na 21555. O ito na naman, ito namang isa pang barko nila, meron naman pong water cannon ngayon. Talagang ayaw po nila tayong tigilan. Grabe.
Ito po ang militia vessel. Halos dumikit na po ngayon sa amin. Water cannon. Hindi na po malaman ngayon kung saan kami papanig dito dahil may nagwa-water cannon po. Yan po, nagwa-water cannon yung China Coast Guard na yan. Habang dito naman sa likod 4103 po mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. Uy! Sabi ko sa'yo, hindi maano to. Pasok ka. Ay, grabe nisto. Pasok ka. Grabe po, anong nangyayari? Siri here. Let me know if I can help. Sige, hawak ko. Ay, Jay, hindi maipasok. Sige, hawak ko lang. Window mo doon, sir. Bidyan mo. Sa bintana ka. Ayan po mga kapuso. Parang bumabagyo po dito sa loob na. Kinaroroonan namin sa lakas po. Sir? Ha? Ito yung paano? Wala ka, sir? Wala. Okay lang. Nakapaglahat? Safe naman tayo, Nestor. Binubomba po tayo ng water cannon 4103. Ayan. Wala pa rin pong tigil yung ginagawa nila. Ayan, grabe po. Basa din. Yan po, sa mga kakatune-in lang po, ilang beses po tayong binangga ng China Coast Guard 21551 at 21555. Ngayon naman po, wina-water cannon nila tayo sa China Coast Guard habang patuloy na pinaiikutan nila tayo at binabanta ng ibang barko nila. Klaro. Tayo po ay panggain. Sige lang. Sige lang. Monitor lang. Number 2 cap, nasa starboard quarter. Number 2, starboard quarter. Ganito po ang sitwasyon matapos yung pagwa-water cannon nila. Matras muna po tayo para sa kaligtasan na rin ng lahat. Ayaw po talaga nila tayong kantanan, kaya yun muna po ang gagawin ngayon. No choice po. Ready? Sir. Talikod pa. Mamaya matutunin na. Ako,
Water cannon na naman. Hindi pa pala tapos. Mga kapuso, kala natin tapos na. Ang lakas pa naman yan. Hindi pa pala. Sisirain yung mga gamit natin, oh. Ang lakas. Approaching to 21555. Kapi-kapi kasi mo dito na. Ready. Anong ship yun? 4102. Yan po ang China Coast Guard 4102 na nagbuga rin po ng tubig dito sa kinaroroonan natin ng BRP Dato Sanday. Nakatalikod na po ang ating barko pero ganyan po ang ugali nila. Tayo'y hinahabol nila at binabasa pa rin ng water cannon. Pero kaya pa natin. May ilang minutes. Wasak ang microphone, sorry. Ha? Nawasak ang microphone. Punta ka mo na sa baba na. Sa baba ka na. Ayusin mo na yan. Napokus na na. May water cannon din sa kabila, sir. Sa starboard. Sa kabila? Oo. Yung ano nila. 5.15. Wala pa. Yung banggaw. Hindi, ang mahirap po. Pag ano pa naman yung mga... Yun nga, kasi... Sige, kapi-kapi. Yung mga life-saving equipment na... Baka to. Lagas na ba? Sorry po sir, naka-live lang po. Paulang po tayo water cannon ulit. Kapi-kapi. Starboard na lang. Yan po. Magkano siya lang. Yung pagkakita niya. 4202. Starboard kasi yung... Nakikita nyo po. Buga na naman po yan ng tubig. O, pinatay na niya. Oops, gaano siya. Sobrang araw. Yan, wina-water cannon tayo dito sa kaliwa. Tapos may humaharang naman na Coast Guard vessel nila. Ito, babangga na naman. Tanggapin na natin yan. Patay. Umatras sila ka, umatras sila. Atras. Umatras sila. Umatras sila. Atras. Panggap ruwa. Ayun, bumangga na naman. 5. Ika-5 bangga na po yan ng China Coast Guard. Yan po mga kapuso, pang-5 bangga na po yan ha. Sa likod. Water cannon. Pasok. Yan na naman pong 21555. Yan po yung bumangga ulit ngayon na nakakarami na po ng bangga dito sa BRP Dato Sanday. Habang doon naman sa kabilang side ay nagwa-water cannon sila. Talagang ayaw po nila tayong tantanan dito sa kinaroroonan natin dito sa West Philippine Sea. Yan po. Malakas na naman po ang water cannon. Pa tayo. Babanggain talaga. Water cannon ba? Ala.
namin alam kung hanggang kailan po kami makakapag-live dito dahil yung communication po namin dun sa taas, hindi po namin alam kung ano na, maaring yun na po ang sinisira nila ngayon, yung mga communication equipment. Kaya sa bubong na po sila tumitira ngayon. Sana po hindi masira yung mga navigational equipment namin. Ayan. Kita niyo po, parang bagyo. Hinahabol po kami ng water cannon. Sa mga kaka-tune in lang po, ngayon ilang beses na pong binangga itong BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patungo sana tayo doon sa Escoda Shoal o sa Sabina Shoal, pero yun nga po, ano, mula pa kaninang 10:30 ng umaga ay hinaharang na tayo nitong mga Chinese Coast Guard vessel. At meron ding nakamata sa atin na Chinese Navy doon sa kalayuan. Pero hindi pa rin po nagpatinag itong ating mga tropa ng BR. Ayan, ito po. Ito po. Palabas. Naririnig nyo po yan. Pinauulanan talaga tayo ng malakas. Sa bubong na tayo tinitira. Binangga ba tayo? Sinisira yung ano, sir? Sinisira nila Mga equipment. yung navigational equipment natin. Yan po, 2155. Dapat sinasabi ng ano eh. So, mga kapuso, hindi po natin alam kung hanggang anong oras po tayo makaka-live. Kung mawalan po kami ng navigational equipment, Lahat ng barko may water cannon na. pakibalita na lang po sa mga Sira yung ano. kakilala nyo, sa mga ahensya ng pamahalaan, yung mga nangyayari sa amin dito. Alam ko po maraming sumusuporta sa BFAR, sa Coast Guard. Babangga na naman yata. Ang lapit na naman nila. Ayan po. Lahat yung water cannon to. Dami. Lahat na sila eh. Lahat ng CCG naka-water cannon na. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel All CCG. ay naka-water cannon na po. Nakabukas na po yung bomba nila. Kaya talagang delikado po ang nangyayari sa amin dito. Kay Jay, dito kay Jay. Baka mabasag. Yan po. Mga kapuso, narito tayo dun sa pinakaloob ng bridge. Dito tayo pansamantalang nagkubli dahil nga halos lahat na po ng mga China Coast Guard vessel ay naka water cannon, at yung iba naman ay talagang dumidikit ng todo sa atin. At yun nga, kani-kanina lamang ay nabangga na naman muli tayo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa 5 yung beses na nabangga na tayo dito. At yun nga, ano, so eto na naman, eto oh, ayan na naman sila. Maaari po kapag nawala po yung aming live na ito, maaaring nawala na po yung navigational aids po namin dito o yung mga navigational equipment.